guys! Welcome to my channel and another day, another adventure na naman tayo for today's video. Time check po natin ngayon ay 3:37 AM in the morning. At bago po tayo magpatuloy sa ating video for today, ay kung bago ka pa lang dito sa aking channel na hindi ka pa nakapag-subscribe, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like and share, and don't forget to click the notification bell para isa ka sa ma-notify kapag may bago akong videos na i-upload dito sa aking channel. So, for today's video nga pala guys, ay meron po tayong pupuntahan na isang napakagandang lugar na sigurado po ako na masasatisfied po talaga ang ating cravings nito. At syempre, bago po tayo makarating sa lugar na iyon, ay ito po ang mga lugar na madadaanan natin bago tayo makarating doon. At ngayon po, mula po sa Tagum City, nagsimula po kaming magbiyahe mga 3:37 AM in the morning. At saka dumating kami dito sa May Talaingod ay ito na umaga na siya. Parang mga 5 to 6 AM in the morning na po ang oras nito. Hindi po ako sure kasi nga hindi na ako nakamonitor sa oras kasi nagbabiyahe at nagmumotor lang kami. At dalawa lang kaming nagbiyahe, nag-rides ng partner ko guys. At ito palang Talaingod ay sobrang laki ng probinsya na ito. At ang Talaingod po guys ay parang malabukid nun din ang atake nito kasi puros bukid. Ganito po ang lugar ng Talaingod guys. Parang wala akong nakikitang patag dito sa Talaingod. Puro po talaga bukid. At kung makikita ninyo, parang Chocolate Hills. Parang nasa Bohol lang tayo, di ba? O, di ba? Parang Chocolate Hills lang ang atake. Gaya nga ng sinabi ko, parang bukid nun din ang Talaingod. At saka napakalaki ng lugar na ito. Kaso, puros bukid. Kaya ang mga tao dito kadalasan pumupunta sa sa patag. Pero meron din namang tumitira dito, meron din namang mga magagandang tanawin dito at saka may maraming galaan ba na apoy daghang laaganan diri sa Talaingod. Number 1 ang pinakasikat sa una diri ang Orayas Peak. So noon, dinadayo po talaga ang Orayas Peak dito sa Talaingod. At may marami pang iba. Meron din silang Imas viewpoint dito. At saka yung iba, hindi ko pa alam. Magre-research pa ko kasi sa susunod, dito naman kami pupunta. Pero sa ngayon, dadaan lang muna tayo dito sa Talaingod kasi nga, meron tayong pupuntahan na mas magandang adventure. Adventure po talaga ito kasi sigurado masasatisfied po talaga ang ating cravings nito. At siguradong hindi po talaga kayo madi-disappoint kasi hindi ako na-disappoint pagkadating ko doon. At kung makikita ninyo na naka-cemented road naman dito pero dili gihapon ko piyansaan magbiyahe-biyahe nga moagi diri sa Talaingod. Kadaganan sa mga driver diri nga kanang mga nagabiyahe ba nga naay mga dala nga mga bisag unsa, dili gud sila mag-aagi diri o gabi sa Talaingod. Okay lang kung adlaw kay mag-aagi gud sila diri pero kung gabi na dili na gud sila diri mag-aagi kay hadlok man gud daw ning lugar sa Talaingod guys kung matud pa nila. Bisan pa og kami buntag ra pud mi diri ni agi unya kay pag uli na mo buntag hapon wala na mining agi diri og gabi kaysa sa Valencia City na kami natulog. Hindi na kami umuwi kasi sa sinabi nga nila sobrang nakakatakot ang lugar na ito kapag dito kayo dumaan ng gabi. Okay lang dumaan dito kapag ganito umaga, tanghali at hapon basta wag lang gabi. O delikado po diri guys kay kanang grabe ka pang ang dalan diri ang ubos pang unya ang kilid kay bukid. Mao nang magbiyahe mo nga diri amo mga gis sa Talaingod, i-search sa ninyong panahon kung okay ba ang panahon. At ngayon guys ay nandito naman tayo sa San Fernando, Bukidnon. Ito po ang kasunod na lugar ng Talaingod, Davao del Norte. Pagkatapos ninyong dumaan sa Talaingod, Davao del Norte, ito po ang kasunod, ang San Fernando, Bukidnon. Kasi ang Talaingod lang naman ang pinakamalapit na pwedeng daanan. Pwede naman tayong dumaan doon sa may Davao, doon sa Mintal, pero sobrang layo na po kasi ang layo na nang iikutan natin. Ang Talaingod lang po talaga ang pinakamalapit na may shortcut. Kaya ito ang sunod ng Talaingod, ang San Fernando. At kung makikita ninyo ay napakalapad ng palayan. Murag dako kayo ang ilang humayan ba? Murag maujud ni ang main nga kanang murag pangwarta or panginabuyan sa mga tao diri sa San Fernando ang Basakan. Huminto muna kami dito saglit kasi nga tiningnan muna namin ang aming Google Map kung tama ba itong daan na ating dinaanan papunta doon sa ating pupuntahan kasi sobrang layo pa po talaga ng pupuntahan natin.
At saka nagpahinga lang din kami saglit kasi sobrang sakit na ng puwet namin sa biyahe. At ngayon naman guys ay nandito naman tayo sa Valencia City, Bukidnon. Ito po ang kasunod ng San Fernando, Bukidnon, ang Valencia City, Bukidnon. Parang lahat na atang klase ng Bukidnon na madadaanan natin bago tayo makarating doon sa ating pupuntahan. I think lang ha, kasi nadaanan na natin ang San Fernando, Bukidnon at ngayon naman madadaanan naman natin ang Valencia City, Bukidnon at mayroon silang mall dito, ang Gaisano. Meron din palang Gaisano dito sa Bukidnon at sobrang laki din at saka marami ding mga establishment dito na malalaki at yung iba naman maliliit. Parang Tagum City lang din ang atake ba? O, di ba? Ganito kaganda ang Bukidnon naman dito, ang Valencia. Parang wala akong bukid na nakikita. Kasi yung sa sa San Fernando, marami akong bukid na nakikita at maraming palay. At napahinto kami saglit kasi nagtanong kami kung saan ba papunta ang Dahilayan. Kasi guys, sa Dahilayan nga tayo pupunta. At saka sobrang layo po talaga ng Dahilayan. At ngayon naman, nandito naman tayo sa Malaybalay, Bukidnon. O di ba? Pangilang Bukidnon na ang nadaanan natin bago tayo makarating sa ating pupuntahan. Ganito kaganda at ganito ang mukha ng Malaybalay. O di ba? Sa wakas, nakatungtong na din dito sa Malaybalay. O di ba? Nakatungtong na rin ako sa ilang klase ng Bukidnon sa wakas. O di ba? At Chuk Boulevard. O, ganito ang Malaybalay guys. Marami ding building, marami ding mga establishment dito. Meron ding mga pharmacy at meron pa tayong nasundang bus. O, diba? Maraming tindahan dito, o. Ito nga pala ang mukha ng Malaybalay. O, diba? Ayaw nyo pa yan? Naipakita ko sa inyo ang lahat ng klase ng Bukidnon. Ang dami nating natapakang Bukidnon guys. Mula sa San Fernando hanggang sa Valencia, hanggang sa Malaybalay, Bukidnon. At ano naman kaya ang kasunod nito na Bukidnon guys? Kasi sa pagkakaalam ko, sobrang laki ng lugar na ito. Sobrang laki ng Bukidnon. At ang daming daghan kay laaganan gyud diri sa Bukidnon. Kaysa ako ang nabalaan, daghan kay mga taga Manila, gikan pa sa laing-laing mga lugar nga naga-travel kay maglaag lang gyud sila diri sa Bukidnon kaysa kanindot diri sa mga grabe man gyud ka adventure ang atake diri sa Bukidnon. Mao ganing gitawag nga Bukidnon kay kasagaran jud bukid. Nya daghan kay sila mga peak diri ba nga kanang mga bukid gud nga mga laaganan. At meron ding ngayon naman guys, nandito naman tayo sa Manolo, Bukidnon. Parang ito ata yung kasunod ng Malaybalay. Hindi ako sure pero parang ito na yung Manolo. Wala naman kasing mga building dito, walang mga karatula kung ano na ito. Basta ang alam ko parang Manolo, Bukidnon na ito. At parang ito na ata ang last na part ng Bukidnon na madadaanan natin bago tayo makarating doon sa pupuntahan natin. Pero bago tayo makarating doon ay dami pa tayong dadaanan. Pero sa wakas, nandito na tayo sa Barangay Dahilayan, Bukidnon. Sa wakas, ang Dahilayan naman kasi ang ating pupuntahan guys. At huminto muna kami dito kasi nagpagas kami kasi wala nang konti na lang talaga mauubos na yung gas namin. Basig magbaktas ta iniguman ani maunang naniguro jud mig tubil kay basig maguyod-guyod mi sa among motor diri guys kay gikan diri sa Barangay Dahilayan padulong jud sa Dahilayan Adventure. Grabe pa kayo kalayo gid guys kay daghan pa kay tagpinyahan nga maagian. At sa wakas nandito na rin tayo sa Dahilayan, Bukidnon. So ito po ang Dahilayan Adventure. At kakarating lang namin at saka ang layo ng pinarkingan ng aming motor papunta doon sa may entrance talaga ng Dahilayan Adventure. Daghan man good klase ang Dahilayan guys, na ay Dahilayan Adventure, na ay Dahilayan basta daghan og ganang klase ang Dahilayan. Pero ang kaning amo ang napili nga adtuan kay ang Dahilayan Adventure. Ito ang napili ko kasi yung zipline talaga ang pinapangarap kong puntahan at pinapangarap kong sakyan dito. At dito sa labas, mayroong mga nagtitindangan. Ganito po yung mga tinda dito. Mayroong mga souvenir at saka may mga pang snack naman. At kung gusto nyong bumili ng souvenir para pag uwi nyo, may souvenir kayo galing sa Dahilayan, pwede naman kayong bumili. Pero kami, hindi na kami bumili kasi mag-add lang yun ng expenses. Gamay ra among kwarta para ra gyud pang tubil, pang kaon ug pang entrance ug asa mi malagpot. Mao nang dili na gyud mi kapalit-palit og kanang mga souvenir no. Lami nindot gyud unta mo mamalit og mga souvenir. Especially diri
lami gyud unta kayo mo palit og souvenir gikan sa Dahilayan. Pero kay ang amo ang budget lang gyud, basig di na may kasulod diri unya, basig di na may kasakay-sakay ug mamalit pa mig souvenir. At eto nga pala ang may entrance. Dito kayo dadaan. Hindi pwedeng diretso-diretso kayo pasok doon sa may gate. Hindi pwede. Dito pa tayo sa may gilid kasi magbabayad pa tayo ng 100 pesos per head. So, bago tayo makapasok dito sa Dahilayan, mayroong entrance fee na 100 pesos per head. At saka iba yung entrance fee sa mga mga rides. Entrance fee lang yun pagkapasok ninyo dito. At saka dito kayo dadaan sa may gilid. At kung ano ang napili ninyong yung may pipilian naman kasi kayo kung anong rides ang sasakyan ninyo. Pero eto muna, itutur muna namin kayo dito sa sa paligid ng Dahilayan Adventure bago tayo sasakay sa mga rides na gusto nating sasakyan. Eto, ganito kadaming mga tao ang pumupunta dito guys dahil sa sinabi ko na ang iba dito galing pang Maynila, yung iba galing pang Negros, yung iba galing pang Cagayan, yung iba naman ay sobrang layo pa ng pinanggalingan. At ito yung mga packages nila sa mga rides. Dito kayo pwedeng pumili kasi meron namang package at meron namang one by one ba. Yung isa lang ang pipiliin mo, syempre iba ang presyo noon by piece. Pero ang sa akin pinili ko yung package, 5 rides yun. Ang nabayad ko doon ay 1,000 pesos. At eto, sasakay muna tayo ng kasi yung napili ko 5 klase ng rides, 3 zipline, isang python zipline at saka isang drop zone, nagkakahalaga ng 1,000 pesos. At ang una nating sasakyan ay ang zipline na nasa 840 meters ang haba ba or ang haba or ang kataas. Murag ang katason or basta 840 meters. So, nandito na tayo. Sasakay tayo sa unang zipline na sasakyan natin. At ito yung pinakamataas na zipline nila dito sa Dahilayan Adventure. Ang 840 meter zipline. At first ever ko pa talaga itong ma-experience guys. Kaya sobrang excited ko. Biruin nyo guys, pinapangarap ko lang ito noon pinapanood ko lang po ito sa sa Facebook na sumasakay sila ng zipline at pinangarap ko po talaga noon na balang araw makasakay rin ako dito at makapunta ako dito. At sa wakas, nandito na tayo ngayon at ma-experience ko na rin sumakay sa zipline. Ito po ang pinakahaba nilang zipline dito, ang 840 meters. So, tara na, samahan niyo ako sa aking pagsakay dito sa kanilang pinakamataas na zipline, ang 840 meters. So, tara! Saya ito ba naman? Hello ma'am, dali ka ma'am. Gunit ka dito ma'am, bayar sahong ka. Gunit. Diyan ma'am mo. Gunita. Okay na. Okay na? Gano'n na. Yun lang. Kalmang. Down lang, leg. Oo, down lang. Ano lang? Ma'am, steady ang legs, ma'am, ha? Then, do pa isa ka kamot mag-video. Pag Ana. mag-landing, kamot sa side, tapos yuko. Okay? Anaon? Tapos yuko na yun. Smile lang dahil ka na picture after hanging bridge, lantaw sa landing area. Okay, ready, ha? Tower take off, 1 and 2.